Din Madam Chair, Tito Boy, yung low-key lang po. Yung kunwari po nagkukwentuhan lang po kayo tapos nakikinig lang ng ganyan. Hindi mo na Hindi mo na siya nagko-contribute. nagko-contribute. Humahanap na ng maganda sigurong timing po. Nakaka-experience din po. May mga ganun po. May kilala ako. Meron Pangalan niya si Donnie. Ay, sabi ko na! Anong ginagawa ni Makikinig Donnie? muna. Opo. Wala siyang alam. Hindi siya nagpa-participate. Halimbawa, may pinag-uusapan na, hoy, alam mo, ang boyfriend ng girl na yon ganito. Pero ang hindi niya alam, parang merong isang boyfriend pa may girlfriend din pa na iba yon. Nakikinig lang yon. Pero maya-maya, ikaw may masasabi ka ba? Nakita ko nga eh. Bumubuelo. Pero may contribution yan. Di ba? Kailangan mo muna siyang ganunin. Oo. May starter siya kailangan. Hindi siya pwedeng manguna. At ang projection nun ay may kredibilidad dahil hindi siya interesado actually sumali. Pero nung tinanong, walang hinto na. Nabus po. Naibuhos na lahat ang detalyeng inimbento niya. Oh, diba? May una pa yung gagano'n. Ay, may ganun Oh, pa. bakit buboy? Ayoko sana sabihin. Ayoko sana sabihin eh. Oo. Sige na, ito naman tayo lang eh. Huwag na, bukas na. Sige na. Pagpasok Sige, tuloy natin. niyo lang usapan ninyo. Nakakaasar Alam yung mo, gano'n, no? meron ka talagang sasabihin, pinigilan mo lang sarili mo. Ano ba yun? Hindi nga, alam mo, yung usap-usapan ninyo talaga, di ko alam kung totoo yung sa akin, ha? Pero, madalas kasi siyang sinusundo ng kotse. Para talagang totoo ikaw. Alam mong ganun siya sa kanila, no? Which leads me to this kind of marites, yung marites inventor. Yung parang nangyayari sa atin na hindi na totoo ang kwento, para lang relevant siya sa community. O siya yung bida, siya yung sikat, maggagawa ng kwento. Karamihan ng chismis may pinanggagalingan. Katulad Okay ng po. sabi ko kanina, nakatayo sa kanto nag-uusap. May pinanggagalingan. O halimbawa, karamihan ha, pero meron naman talagang mga sinungaling naman talaga. Na walang pinanggagalingan, mag-iimbento lang talaga, may masabi lang. Pero karamihan ng chismis, at least in some studies, nanggagaling yun sa bago ang sapatos, hindi naman sweldo. Saan siya kumuha ng pera? Di ba? May mga ganon. May background na, oh. At saka meron na siyang thesis kung ano Opo, ang opo. kwento. Opo. Na, kasi hindi naman siya umutang kay Aida na kapitbahay niya. Saan siya kumuha? Nakita ko siya may naghatid. Baka mayaman. Oh. Nanliligaw kaya yun? O baka sila na? Oo. So yung si Marites Inventor, powerful yan ha, kasi walang boundaries ang paghuhugutan niya ng kanyang kwento. Lahat sasabihin. Kasi karamihan nga ng chismis, kahit papaano may konting basehan. Kaya nga, wala namang usok kung walang apoy. Hindi rin. Hindi Minsan, rin, Tito Boy? ang lakas-lakas ng usok kahit walang apoy. Kasi Yun yung si marites inventor, Yun. pinapaypayan niya. Wala. Kahit walang apoy, kahit walang usok. Grabe kung magpadingas. Grabe. Pero yun, sa palagay ko, ang destructive. Ay, lahat naman destructive ang klase ng chismis. Pero ito yung napakadelikado kasi ito ang mag-iimbento. Diba? Bago ko lang makalimutan, ang chismis din, dahil ito'y pinag-aaralan ng mga marurunong na tao. Opo. Ginagamit din ito, katulad nga nung sabi ko, The Art of War, that to confuse the enemy, magpakalat ka ng mga hindi totoong kwento. Let's go to show business. Halimbawa, historically speaking in Hollywood, kailangan dati merong kang title. The most beautiful woman in the world was Elizabeth Taylor. Noong mga kapanahonan na yun, Apo. nananamana natin yun. Elvis Presley of the Philippines, etc., etc. The handlers of one of the most beautiful movie stars in Hollywood, iniisip ko, Lana Turner. Yan. Okay. Okay po. Kapanahunan ni Lana Turner, i-google nyo na lang po si Lana Turner. Apo. Nakasabayan niya ay mga dakilang artista. Ang mga handlers niya were thinking, paano ba natin gagawa ng sarili niyang image itong Lana Turner? Alam niyo ang ginawa ng kanyang handlers? They sent, they contacted Variety. Halimbawa lamang to, meron kami dito telegram. We got this from the Fashion Designers Association of America, which was not real. It didn't exist. Ano daw ang laman ng... But this is a true story po ha. Okay po. In packaging. Okay? At ang laman ng telegrama ay, Dear Vice Chair Buboy Villar, halimbawa manager ka ni Lana Turner, we are declaring Lana Turner as the most fashionable woman in Hollywood. So naging brand niya yon. Okay po. At saan ang galing yun?
Oo, sa isang hindi totoo na kwento. You know what I'm saying? Yes, Apo. yes. So, ang debate doon, was a crime committed? Mhm. Anong klaseng chismis yun na naging package ni Lana Turner ang pagiging most fashionable? Wala naman akong nasaktan. Naiintindihan niyo? Apo, Yes, apo. yes, Oo. gets. Meron din ang gagaling sa totoo. I-emphasize natin yung kwento ng batang ito kasi galing siya sa probinsya, ganito ang kanyang buhay, at marami pang iba. Kasi this will be necessary to support, to strengthen the image. Is that a crime? No, Nope. no. That's what I'm trying to say. Oh. 'Di ba? Ito yung mga pagkakataon na technically ang chismis ay magagamit in a good way. Mm. In a good way insofar as the business of show is concerned. Pero ang pananaw ko, pag umabot ka na doon sa point na meron kang nasisiraan, meron kang nasasaktan, meron kang nasisira na buhay, Apo. oo, na hindi ka na conscious kung ano ang totoo, ano ang hindi, ano ang imagined, ano ang real, sakit na yon. Oo, doon siya nagiging hindi maganda. ang Hindi na siya epekto. maganda. Oo. Oo. But you were parang grazing on distraction a bit, Tito Boy, kanina sa explanation mo. Kailangan din ba natin yun as a group of people na paminsan-minsan malayas tayo sa mga iniisip natin sa pang-araw-araw at ito yung ginagamit nating tool or instrument? Very thin line that separates between distraction and fun sometimes. Kaya dapat yung values lumalabas. Kasi halimbawa ang intensyon natin katatawanan lang. Napag-usapan natin halimbawa si JP, mahilig sumayaw, at saka tayo-tawa lang ng tawa. Pero yan, pag lumampas yan, doon sa point na naninira na tayo ng puri. Medyo, kung may distraction na, medyo off na yon. So Wag, distraction wag, is okay, destruction is not. Is not. Is Oo. not. Oh, tandaan mo yun. No? Yung disruption Yes. din from the mundane, na buhay natin araw-araw, pwede naman katuwaan, pero alam mo kung kailan ka dapat hihinto. Hoy, biruan lang natin ito. Walang katotohanan ito. Yung ganon. At saka don't lose your sense of what is right and what is wrong. Kahit dito sa negosyong ito, kung saan ay tinatanggap natin na merong chismis, does not give you the permission or the license to destroy anyone. See? Perfect. Oh, Tito Boy, ikaw ba may nang destroy na ba Ay, sa'yo? napakarami. But that's for another interview. Dahil abangan nyo po sa mga susunod na linggo. Ito po ang listahan ng mga pangalan ng mga tao nga nanira kay Tito Boy at ang mga address po nila. Sinabi na talaga yung mga address. 09, sinabi number. Uy! Wag natin sabihin. Pero kung sino man kayo, kung ano man ang intention ninyo, gusto lang naming sabihin na may araw din. Minsan ang lahat. kasi nagtitiis ka, minsan hinahayaan mo lang. Pero lahat tayo napupuno. Lahat tayo, meron tayong threshold Yan, kaya yan. Di ba? Opo. Pero dumadating yung panahon sa bawat buhay natin na minsan you don't do it for yourself. You do it for a husband or a wife. Sandali, nasasaktan ang pamilya ko. Sandali, hindi na humihinto ito. Medyo iba na yon. Opo. That's an entirely...